Hi guys, nagluluto ako ng latik para sa Mama, look. biko recipe ko guys. Ayan, tingnan nyo guys, sticky na siya. Parang candy na siya oh. Yung coconut candy. Yan. Malapit na siya lapot para pwede na ilagay ang ngayong niluto ko. Yan, malapit na. Latik na siya guys. So, once magluto ta nito guys, maggawa ta ng latik para sa biko. Ingat-ingat tayo guys kasi once matalsikan tayo sa latik, katulad nito, sobrang init to. May tendency mapasok tayo guys. Kaya, ingat-ingat lang habang nagluluto para iwas pasok. Yan. Yan ang sikreto pag magawa ng latik para sa biko guys. Kailangan laging sugkayin. Sa Bisaya pa, ukay-ukayon yun maayo. Yan, nilagay ko na ang malagkit na rice. Kasi, ano na siya sticky na masyado ang latik. Kumukulo siya ng maayos guys, oh. Yan, kailangan ilagay ko na to. Para baka maubos tong latik, matutuyo to. Wala nang Yan. Ang ginawa ko guys, habang nagluto ko sa latik, nilagyan ko siya ng kaunting asin para ma-neutralize ang tamis. Hindi siya masyadong matamis para hindi makaumay habang kumakain tayo. Tapos nilagyan ko siya kalamansi. Hiniwa ko siya. Kinuha ko lang yung buto. Tapos nilagay ko dyan. At may kaunting luya din guys. Gusto ko lang nilagyan ko luya. Ayan. Ukayin natin. Ukayin ng ukayin. Mix. Para mag-absorb ang latik sa malagkit na kanin. Yan. Pag ma-mix na siyang maayos guys, pwede na takipan para lalabas yung natural oil sa yung latik na niluto natin. Tapos, pwede na siya patayin ang apoy. Kasi, ang malagkit luto na yan Ang hinihintay lang natin dito na tutuyo siya. Kasi yung malagkit na rice, guys, medyo medyo ang pagluto ko, malambot. So, damihan ko sa tubig. Pero, okay naman, kahit paano. Okay pa rin ang resulta. Kaya ang ginawa ko guys, yung latik, pinalagkit ko siya ng maayos para hindi masyadong basa yung biko. Yan. So, matrabaho talaga guys pag magluto ng biko.